Hey yo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Philippines Trending News. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa kanyang channel, nandiyan sa ibaba ang full video link mga babayan. No? At ito na nga, no, sabi nga po niya dito, nagpanik ang China, nagtatago na. No, pinalibutan ng Amerika, France at Taiwan. Nako po, alamin natin to at pag-uusapan mga babayan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like po ang ating video at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so ating pag-usapan ng mga balitang ito at ating alamin ang nilalaman mga kababayan. Let's go! Inatikos ni United States Defense Secretary Lloyd Austin III ang irresponsable na mga aksyon umano ng China sa bahagi ng West Philippine Sea na nagresulta na naman sa pinsala ng barko ng Pilipinas at pagkasugat ng Navy personnel na lulan nito. Ginawa ng Estados Unidos, partikular ng naturang opisyal ang pahayag sa isang joint press conference sa US Indo-Pacific Command Headquarters dun sa Honolulu, Hawaii. At dinaluhan din ang naturang kaganapan ni Philippine Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense Richard Marles at Japanese Minister for Defense Kihara Minoru. At ayon kay Austin, ang naturang aksyon kung saan ay nalagay na naman sa panganib ang buhay ng mga Pilipinong crew na nasugatan at nagdulot pa ng pinsala sa barko ng ating bansa ay isang pagbaliwala sa international law. Tinutukoy dito ng US Defense Chief ang pagbubomba ng water cannon ng China Coast Guard sa ating barko habang nagsasagawa lamang naman ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong Marso 23 na ikinasugat ng 3 personnel ng Philippine Navy. Gayon din ang paggamit ng China Coast Guard sa unang pagkakataon ng napakalakas na water cannon doon sa supply mission ng 2 barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa area ng Panatag Shoal na nagresulta naman sa pagkasira ng railings at canopy ng barko ng Pilipinas. Sa dagdag pa nating Makikita natin talaga mga babayan, no, tinatarget ng China, no, itong mga assets natin, itong mga naval assets natin, no, especially itong mga barko po ng BFAR at itong barko, no, ng Philippine Coast Guard, no, dahil nga meron silang statement, no, na di umano ay napagkasunduan daw nila ng dating Pangulong Duterte, no, itong China at Pilipinas. No, China at dating Pangulong Duterte, no, na sinasabi nga, no, na bawal daw pumasok, no, itong mga barko ng government, no, itong barko ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at mga barko ng BFAR, no, diyan po sa katubigan na yan, no, ng EEZ ng Pilipinas, di ba? So, tayo mismo pinagbawalan pumasok sa sarili nating teritoryo, no, ng mga taong trespassing po, no, sa katubigan ng Pilipinas. Imagine ninyo yun, no? Tapos sinira nila yung mga communication system ng ating barko at ang intention talaga nila, no, sirain, no, o mag-inflict ng damage dito po, no, sa ating mga assets, mga babayan. balita. Inutulan ng Pilipinas ang claim ng China na ginagamit ito bilang pawn ng Estados Unidos o itinuturing na pain umano. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa isang talumpati na ipinabot ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Marshal Luis Alferez sa Strategic Communication Workshop ng Merchant Marine Academy na mayroong ilan na nais ituring ang West Philippine Sea bilang isang usapin sa pagitan ng mga makakapangyarihang bansa at ang Pilipinas ay isa lamang pain sa larong ito. Subalit nanindigan ng kalihim sa pagtutol sa naturang notion. Ayon yun sa opisyal, ang naturang pronouncement ay isa lamang simpleng paraan ng paghihiwalay at paglalagay sa komplikadong issue na sinabi na idinisenyo para naman manipulahin ang mga tao para mag-disengage sa naturang sitwasyon. Sinabi din ng naturang opisyal na hindi bystander lamang ang Pilipinas sa sitwasyong ito dyan sa parte ng West Philippine Sea dahil kailangan itong kumilos para naman protektahan ang ating sariling interes sa pamamagitan ng paglaban sa mga narrative na naglalayong ilihis tayo mula sa ating mga layunin. Ikinalungkot din ng Philippine top diplomat ang narrative na bumabalot sa issue ng West Philippine Sea sa mahabang panahon na. Aniya, ang nasabing narrative ay hinahadlangan ng misinformation at manipulation na naghahasik naman ng pagkakawatak-watak ng mga bansa at mga mamamayan. Sinabi din ni Secretary Manalo na dapat ilahad ng Pilipinas ang legalidad ng
naturang inilabas na ruling noong 2016 kung saan kabilang yung pagpapawalang saysay sa 9-line claim ng China na ginagamit na basihan para naman i-threaten o banta sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang harassment at intimidation, pati na doon sa isinasagawang reclamation activities na nakakasira sa kapaligiran sa naturang bahagi ng karagatan. Ito hong lahat ng aksyon ng China dyan. Alam nyo mga babayan, no, yung sinasabi ng China no, na pawn lang tayo, no? Diyan po sa nangyayari na yan sa West Philippine Sea, nakakatawa na lang po itong China no? Paano natin sasabihin na paano sasabihin ng China no, na pawn lang yung Pilipinas o pain lang, no? Yung Pilipinas. Samantalang yung sinasakop po nila territorial waters po ng Pilipinas. Diba? Doon pa lang kitang-kita na yung manipulation na ginagawa ng China. No? Doon pa lang kitang-kita na yung ginagawang propaganda ng China o yung strategy ng China. No? Ang focus nila, mga kababayan, hati-hatiin no? Yung opinion ng Pilipino. Diba? Lasunin yung isipan ng mga Pilipino. Yan yung intention nila. No? Mawala yung suporta natin, yung paniniwala natin, no, suporta natin no, diyan sa bansang Amerika na siya tumutulong sa atin o sumusuporta sa Pilipinas. No? Dahil pag nawala yung mga bansa na yan, mas madali silang makakagalaw diyan sa West Philippine Sea. Mas madali nilang magagawa no, kung ano yung gusto nilang gawin. Kaya naman hinahati nila yung opinion ng mga Pilipino no, para magkawatak-watak. Okay? So para hindi suportahan ng mga Pilipino yung ginagawa ng Amerika na pagtulong sa atin. Kaya naglalabas sila ng mga propaganda na ganyan at sasabihin nilang pain lang tayo no, ng Amerika at ng ibang bansa dyan sa West Philippine Sea issue na yan. Diba? Paano natin sasabihin pawn lang tayo sa atin mismo no, yung katubigan na sinasakop ng China. Diba? Malinaw na manipulation. Diba? Sa may bahagi ng West Philippine Sea, abay malinaw na paglabag sa international law ay niyan kay Commodore Tariela. Tahasang paglabag sa international law ang lahat ng aksyon ng China sa West Philippine Sea. Itong iginiit ni Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Sinabi ni Tariela, tinatawag ng mga eksperto na gray zone tactics o palusot lamang ang mga hakbang ng China. Git pa ng opisyal, sa loob ng maraming taon, hindi lamang ang mga Pilipino ang binubuli ng China, kundi maging ang mga mangingisdang Vietnamese, Indonesian at Malaysian sa pinagagawang teritoryo at sinubukang angkinin ng mga isla. Well, again, no, ang sinasabi ko, ang contribution ng ating transparency strategy in exposing Chinese illegal actions before for so many years, no, since China has done a lot of things in the South China Sea, not just in the West Philippine Sea. Nag-reclaim sila ng island, nagbubuli sila not just for the Filipinos, but even for Vietnamese, Malaysia, Indonesian mga fishermen. Wala namang kumukundinan dito eh. Kaya, lagi lang sinasabi, even for the maritime security scholars, i-describe lang to as gray zone tactic, gray zone strategy. But because of our transparency strategy, the Philippine government is no longer considering this as gray zone strategy. What we call this is an outright violation of the international law. What we are calling them is that China is just violating the international law and they are blatant offenders of the United Nations Convention of the Law of the Sea. They don't also care about the IMO conventions na ginagawa nila. So as far as our government is concerned, wala nang gray zone strategy ang China. Una nang sinabi ni Tariela na target talagang sirain ng Chinese Coast Guard ang communication at navigation equipment ng Coast Guard vessel at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR noong Abril 30 sa Ayungin Shoal. Diba? Maaari rin naman anya ang bandila ng Pilipinas, ngunit layon talaga ng China na sirain ang mobility ng ating mga barkong pandagat. Gayunpaman, pag-aaralang mabuti ng gobyerno ang susunod na gagawing hakbang kasunod yan ng agresyon ng China. Ano nangyari ngayon? Naalala nyo yung barko ng China dyan sa may Catanduanes? Naalala nyo yun? Ano nang balita doon? Ano nang balita? May bagong balita. Wala Alam nyo na. kung ano? Nagtatago. Nagtatago Nagtago na na. ngayon yung barko, guys. Nagpatay ng tracking system. Yung Chinese research vessel diyan sa may bandang Catanduanes. Ito yung balita. Grabe yun, no? Tigas ng mukha. Sabi, research vessel in Eastern Philippines turn off tracking system. Naka-invisible mode, guys. Ito, mga kotsero, matapos
Matapos makitaan na nagbagsak siya ng equipment sa may bandang Catanduanes. Anong ginagawa niya doon, di ba? Ano yung equipment? Mhm. Habang, nakita niyo na eh. Ba't hindi niyo pa pinuntahan? Ba't hindi pinuntahan ng Coast Guard natin? O masyado lang tayong busy doon sa West Philippine Sea. Alam niyo, minsan nga naisip ko, hindi ka, nung nag-water cannon uli dyan sa may West Philippine Sea, hindi kaya distraction lang yon para dito? Okay. Posible, no? Ano nangyari sa inyo, Philippine Coast Guard? Ba't niyo pinuntahan yan? Diba? Puro radio challenge, hindi raw sila sinasagot sa radio challenge. O di, sana pinuntahan niyo, dapat binoard niyo yung ship. Diba, yun naman daw yung sinasabing dapat gawin eh. Mm. I-board daw yung ship. Malaman kung ano nagaganap. Yun din yung sinasabi ko ng mga nakaraan, no, mga kababayan, na dapat pinuntahan na yung barko na yun. No, yung research vessel na yun. Diba? Dapat hinatak na yun, no, ng barko ng Pilipinas. Yung research vessel na yun. Bakit hinayaan natin, no, na nakaalis pa yung barko na yan ng China? Dapat nun pa lang, alam na natin ano yung intention na ginagawa ng barko na yan dyan. No? On the spot, alam na natin bakit siya nandoon sa lugar na yon. Diba? Una-una, nakita ninyo walang tao, no, doon sa barko. So kahina-hinala na kagad yun. Diba? Hindi kayo sinasagot sa radio challenge. Kahina-hinala na rin yun. Paano napunta yung barko na yan ng China dyan po sa parte na yan ng Pilipinas na walang nakapansin? No? Paano? Nakalusot yan. Diba? Kulang na kulang kasi tayo sa barko na pagpapatrolya. Well, tama rin naman siguro yung sinasabi dito, no, na baka distraction lang po yun at isinabay nila. No? Yung paglusot na yon ng mga barko na yan ng China, no, diyan po sa eastern part ng Pilipinas, doon po sa pagbubuli nila o pangaharas nila, no, diyan sa West Philippine Sea. Pinalusot nila yung barko na yon. No? Na-distract tayo masyado. So, saan dumaan yan? Posibleng dito yan sa northern part ng Pilipinas, sa Batanes area. Okay, so dyan nakalusot yan. Okay, so nakapunta yan, nakapasok yan dyan na hindi natin nalalaman. No? Medyo delikado tayo dyan, mga babayan. Ng AFP na dahilan bakit nagpatay ng AIS ang research vessel ng China na Shenku. Monica, ayaw mag-speculate ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung ano yung maaaring dahilan kung bakit nga nagpatay ng Automatic Identification System o AIS itong Chinese research vessel na Shinku. Itong AIS, Monica, ito yung isang sistema ng barko kung saan nagtatransmit ng impormasyon sa kanyang partikular na lokasyon. Ito mga babayan, no, makikita natin namimihasa na, no, itong mga barko na to ng China na pag nandito sa katubigan natin ay nagpapatay po ng AIS. Okay, so siguro kaya ito nakalusot, no, sa ating katubigan dahil patay yung kanyang AIS during those time na naglalayag yan papunta dyan. Diba? Patay yung kanyang AIS, mga babayan. At nung nandun na siya sa area na yun, tsaka lang siya nagbukas ng AIS. Sabay tago yung mga crew, no, doon sa lower part. No, kaya doon po sa mismong command station niya, doon sa mismong deck, wala pong tao na nakita. Diba? Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nagpatay ng Automatic Identification System o AIS ang barkong Shenku, isang Chinese research vessel na napabalitang naghulog ng hindi pa matukoy na equipment sa East Catanduanes. Kaya hindi pa mamonitor ng Philippine Navy kung saan ito partikular na ngayon. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nakita nilang dahilan, Monica, kaya nagpatay ito ng AIS ay upang hindi ma-detect. Sinubukan din ng AFP na mag-radio challenge, subalit walaan niyang tugon galing sa... Parang medyo obvious yata yun, di ba? Kaya sila nagpatay ng AIS para hindi sila ma-detect. Oh. Ay, opo. Tama naman, di ba? Opo, mukhang yun nga po, sir. Mukhang yun nga po, ma'am. Mukhang ganun nga po ang punto nila. Kulit. Naman ganun. Wala bang ibang... Wala ba ibang rason? Wala ba ibang pwedeng ano? Kasi yun naman talaga ang punto nun eh. Kaya nga nagpatay ka ng AIS, ay para hindi ka makita. Hindi ka ma-detect. Tama naman. Sana meron pa tayo narinig na iba pang detalye, di ba? Ba't kaya ayaw nila magpa-detect? Yun lang yun. Bakit kaya ayaw nila magpa-detect? Sana, pero sabi nga nila, ayaw pa nila mag-speculate, di ba? Sabi. Sa barko.
it says two things, no? Either talagang ayaw nila mag-engage or either it's actually a vessel in distress. Sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na nakalabas na ito ng bansa. How'd you know? As of this morning, Shenku was monitored to have left the area of responsibility of Visayas Command. Nakalabas na yun. Nakalabas na sa Pilipinas. Pero Monique, Wait lang. Something's not right. I smell something fishy. Hindi lang dahil pinag-uusapan natin dagat ha. Pero something is weird. Merong weird dito. Parang hindi meron silang ayaw sabihin sa atin. Baka it is confidential. Totoong confidential ha. Hindi yung peking confidential na ginawa ni Morales. Hindi. Peke yun. Totoong confidential. Classified information. Diba? Siguro, syempre, for our own national security, papabayaan ba yan ng ano? Papabayaan ba yan ng ating Navy at saka ng Coast Guard na palutang-lutang lang yan dyan? By the way, mga kotsero, wala po sila sa EEZ ng Philippines. Malapit sila sa sa territorial waters. Nasa contiguous zone sila, yung gitna ng EEZ tsaka ng territorial waters. Andun siya. There's something. Feeling ko classified. Hindi pwedeng Feeling ko alam nila kung bakit nandiyan, pero classified dahil ayaw nilang ipaalam sa kalaban na alam na nila. Bakit? So, let's see. Abangan natin susunod na kabanata. Alright, sa mga babayan, no? Anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment lang nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.